Ikatlong araw na ng pre-trial conference sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Update po tayo sa ulat on the spot ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Tony. Nagpapatuloy nga ngayon yung isinasagawang pre-trial conference na dinaluhan po ito ng prosecution and defense team. Magpapatuloy daw ang pagmamarka ng ebidensya para sa Articles 1 at 2 ng impeachment. Articles of impeachment po laban kay Vice President Sara Duterte. Ang Article 1 ay kaugnay sa umunay maling paggamit ng confidential funds ng bise at ang Article 2 ay kaugnay sa umunay hindi niya pagsasabi ng totoo sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth o hindi maipaliwanag na yaman. Ayon kay lead prosecutor, Representative Jervy Luistro, maayos naman daw ang naging takbo kahapon at wala daw girian na magkabilang panig. Umaasa daw ang magkabilang panig na matatapos agad ang pre-trial conference at nais daw nila na maging smooth ito at sa araw na ito daw po ay nakita nila na maayos naman ang takbo. Nauna pong napaulat na posibleng umabot sa Webes yung pre-trial conference pero sabi nila layunin nila na mapaaga pa ito. Ang realidad daw kasi, sabi ni Luistro, ay napakaraming dokumento na kailangang tatakan bilang ebidensya. Proposal nga daw niya ay kung meron parehong document, ang magkabilang panig ay markahan ito bilang common document pero tumanggi raw dito ang depensa. Sabi naman po ni Attorney Michael Powa, ang abogado po ni Vice President Sara Duterte, ay yung proposal po ni Luistro ay bagamat ginagawa naman daw ito para sa kanila ay nais nilang masecure yung sarili nilang document. Kaya hindi sila pumayag dito. Kaugnay naman po sa request o hiling ng prosecution na specify ng depensa kung bakit nila inilista yung mga witnesses ng prosecution ay nakabilang din po raw sa listahan ng witnesses ng depensa at nais po ng prosecution na specify nila kung bakit ganoon. Pero sabi po ni Powa ay hindi naman daw tamang tawagin ito na mirroring o panggagaya ng mga witness pero ito raw ay kanilang sariling hakbang at hindi na raw sila magpapaliwanag dito kundi iintayin na lamang nila kung formal na irereklamo ito ng prosecution tsaka sila sasagot. So, Connie, sa ngayon ay nagpapatuloy po yan at nakita natin kanina, no, Connie, na may pinasok sila ng mga ilang kahon ng dokumento at yan nga po raw ay tinatatakan o minamarkahan pa rin hanggang ngayon. Yan po ang pinakahuling ulat mula dito sa Senado, Connie. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Hinigpitan ng seguridad sa ilang paaralan sa Metro Manila kasunod ng mga insidente ng karahasan. Gaya na lang sa Batasan Hills National High School sa Quezon City. Sa entrance, pinapabuksan ang bag ng mga estudyante para inspeksyonin. Gumamit ng handheld metal detector ang mga security guard. Aminado ang pamunuan ng eskwelahan na kulang ang kanilang mga gwardya lalo't mahigit 15,000 ang kanilang estudyante mula grade 7 hanggang grade 12. Kaya ang Batasan Police naglagay ng Police Assistance Desk sa labas ng paaralan na maaaring lapitan ng mga estudyante. Katuwang nila sa pagbibigay seguridad ang mga taga-barangay. Nagdagdag na rin ng nagbabantay na pulis doon. Tuesday latest! Wagi ang ilang kapuso at sparkle artist sa 2026 World Class Excellence Japan Awards. Kinilala bilang Best Actress in the TV series si Sparkle star Angel Guardian para sa kanyang role as Sangre Dea sa hit kapuso series na Encantadia Chronicles Sangre. Hopefully, ito raw ang first of many Best Actress Awards na matatanggap niya sa kanyang career. Isa sa mga nag-congratulate kay Angel, si OG Sangre Amihan, Iza Calzado. Kinilala rin as Best Actress in the TV series si Kamao star Katrina Halili para sa kanyang pagganap na Emma sa Mommy Dearest. Itinanghal namang Best Supporting Actress in a TV series ang seasoned actress na si Rio Locsin para sa The Master Cutter. Salamat po sa pagkilala sa trabahong ginagawa ko pa rin ngayon, The Master Cutter. At binabahagi ko po ang karangalan nito sa lahat ng kasama ko. Sobrang happy po ako na na-recognize po nila or 'di ba may nakapansin ng ating acting, ng ating talent. So Mommy Dearest, ito po yung first Best Actress Award ko. Dinededicate ko din to sa mga tao na naka-appreciate
at nagmahal kay Dea. Kahit na isang buwan, mahigit na rin kami na hindi nag-i-air, nakakatuwa na na-recognize pa din ako. Nakakataba ng puso. Tuloy ang pagdating ng mga gustong makiramay sa namayapang student athlete na si Rene Baterbonia. At mula po sa Agusan del Sur, may ulat on the spot si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. James? Connie, huling araw na nga ng burol ni Rene Baterbonia dito sa Talacogon sa Agusan del Sur. Kahit tirik ang araw, hindi yan alintana ng mga nagmamahal at sumusuporta kay Baterbonia. Mahaba ang pila papasok sa Talacogon Evacuation Center kung saan nakaburol ang kanyang labi. Mag-alas 8 ng umaga ng temporaryong ihinto ang public viewing para sa paghahanda sa loob at pag-aayos na rin sa labi ng basketballista. Bukas ng umaga, ililibing na si Baterbonia. Marami sa mga nakikiramay ay galing pa sa malalayong lugar sa Mindanao gaya ng Zamboanga Peninsula at hindi raw personal nakakilala ang pamilya Baterbonia. May mga Bobet merchandise sa burol gaya ng t-shirt na may perma ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Connie, sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang public viewing at ihihinto ito mamayang hating gabi para na rin sa paghahanda sa libing bukas ng umaga. Connie? Maraming salamat, James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Nagpunta ang PNP CIDG sa beach resort sa Dipakulaw, Aurora kung saan isinagawa ang team building activity ng Ateneo Men's Basketball Team at nasawi sina Rene Baterbonia at Divine Adili. May ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, bandang alas 4:30 kanina madaling araw nang magsimula nga ang walkthrough at ocular inspection at kasama dyan ang mga tauhan ng CIDG Forensic Group, Aurora Police Provincial Office, Police Regional Office 3 at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa reconstruction o reenactment, layunin ng mga investigador na masuri ang aktual na kondisyon ng dagat noong oras ng insidente, kabilang ang lakas ng alon at iba pang factors na maaaring nakaapekto. Kasama rin sa mga tinitignan ng pagsukat sa distansya ng tuyong bahagi ng dalampasigan hanggang sa linya ng tubig upang matukoy ang mga kondisyon ng high tide ng mga ganapang insidente. Tinutukoy rin ng mga investigador ang eksaktong lokasyon kung saan huling nakita ng mga biktima sa pamamagitan ng pagtutugma ng mga kuha sa CCTV, mga pahayag ng mga manlalaro, coach at iba pang mga saksi. Susukatin din ng mga otoridad ang distansya ng mga biktima mula sa pampang at ang eksaktong lalim ng tubig. Gumamit ang mga investigador ng sonar o sound navigation and ranging upang ma-map out ang topografiya sa ilalim ng dagat at matukoy ang mga sukat ng lalim sa lugar. Ginamit din ang 3D scanner upang makakuha ng mas tamang spatial data ng dalampasigan at ng pinangyarihan ng insidente. Nagsasagawa rin ang mga investigador ng masusing safety audit upang i-verify kung may sapat na mga babalang karatula, mga panuntunan sa kaligtasan at mga kinakailangang emergency safety measures sa tabing dagat. Mahigpit ang paglalabas ng impormasyon at naglabas ng gag order ang CIDG sa MDRRMO pati sa resort owner para raw hindi ma-preempt ang investigasyon. Kung inaasahan matatapos ang investigasyon ng CIDG ngayong linggo at nakatakda na mga isumite ang kanilang rekomendasyon sa Department of Justice hanggang sa susunod na linggo sa Lunes eksakto. Connie? Maraming salamat, Mariz Umali. At yan ang may init na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Live mula rito sa Tacloban City, Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito ang GMA News, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.